naalala mo, dito ako sa ilalim ng lamesa na to nagtatago. Sa tuwing hinahabol ako ni Mami dahil gusto niya ako patulugin ng tanghali. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ako, di ko namimiss yung mga araw na yun. Lalo nang bata ako. Mas maayos buhay ko ngayon eh. Pahala ko dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw na. Paano kapag natalo? Anong consequence? Wala. Maghuhugas ng plato, ha? Kapag natalo, ha? 1, 2, 3. Hala! Oh, ladder. Balloons? Talaga ba? Anong akala mo kay Mami, bata? May program pa. At nakakuha din ako ng pictures para sa audiovisual presentation. Wala na. Ito lahat, In fairness. Siyempre, 50th birthday yun, no? Dapat may party. Eh, ikaw, ano plano mo, ha? Sige nga. Dadalhin ko si Mami sa National Museum. Panigurado, mag-e-enjoy siya dun. Huwag mo na ituloy yung tour mo. Mag-stay ka na lang dito sa bahay at tulungan mo ko i-organize yung party. Yan naman din yung hiling ng celebrant. Siya na lang sundin natin, okay? Ako walang gulo. Sa bagay. Pero, para naman maging masaya si Mami, no? Sana humaba talaga yung buhay niya. Kahit matalak yun. Mahal na mahal ko yun. Napaka-stricto naman. Kailangan laging sundin yung gusto niya. Kaya nung nagkaroon ako ng sariling isip, pinili ko talaga yung sarili kong happiness. Sobrang hilig niya kasi planuhin yung buhay ko. Sobrang overprotective niya sa akin. Agree. Kaya nga siguro hanggang ngayon wala pa akong boyfriend eh. Kasi natatakot ako sa kanya. Alam mo ba dati talaga, pag hindi niya type, yung gate na yan, lock na yan agad. Pero, super happy naman ako kasi naiintindihan niya yung trabaho ko. Suportado niya ako sa mga gusto ko, sa passion ko. Tsaka naiintindihan niya na hindi pa ako malaki kumita. Buti ka pa nga matalino ko. Mas matalino talaga ako sa'yo. Hindi tulad mo, utang-utang ka. Ba't kasi hindi ka pa maghanap ng permanente trabaho? Hindi yung puro drawing-drawing ka lang dyan. Huy! Grabe naman to sa kakayahan ko. Huwag mo naman ako husgahan, no? Alam mo, kuya, hindi naman porket malaki na yung kinikita mo at maganda yung trabaho mo, hindi ibig sabihin nun, hindi na ako magiging successful, di ba? Alam mo, sa totoo lang, nainggit nga ako sa'yo eh. Kasi maayos yung buhay mo. Alam mo, ako yung naiinggit sa'yo. Kasi simula bata pa lang tayo. Nasa na lahat ng atensyon ni Nanay. Ikaw na lang yung lagi niya iniintindi, inaasikaso. Kaya ba masama pa rin yung loob mo sa akin hanggang ngayon? Mabuti pa, tapusin na lang natin itong mga gamit para sa party. Mabuti pa. Mabuti. Sabi sa'yo, tigilan mo yung kaka-painting eh. Ito mo, di na maipinta yung mukha mo. Alam mo, kung nandito ka lang para makasarap, doon ka sa far away. Madami pa akong kailangan gawin. Andito lang naman ako para sabihin sa'yo na nasend ko na sa online bank mo yung payment para sa catering, para sa birthday ni Nanay. Ikaw na makipag-usap sa kanila, ikaw na din mag-down payment. Okay? Okay, boss. Mag-isip-isip ka na rin sa career na papasukin mo. Puro ka credit at exposure na lang nakukuha mo. Hindi mo naman may pambabayad ng bills yun. Wala namang masama sa pagpe-paint. Sige lang, anak. Ituloy mo lang yan. Sa susunod, ako naman ang model. Gagayahin ko si Mona Lisa, bibili ako ng damit, tapos ganito yung pose. Kinakampihan nyo na naman yan. Bakit? Walang masama sa art. Alam niyo ba, nung mga bata pa kayo, hirap na hirap akong palakihin kayo. Lalo na nung nawala ang ama niyo. Wala akong trabaho. Natuto ako mag-cross stitch.
binibenta ko yon para kumita ako ng pera. Isipin mo, ako na ang mami, ako na ang daddy, pero pinipilit ko pa rin maging matatag. Ang hirap pala maging single mom. Para akong dumadaan sa isang marathon na tumatakbo araw-araw pero walang akong premyo. Wala akong medal na nakukuha. Pero ang naging premyo ko, napakapalaki ko kayo ng mabuti. Doon pa lang, proud na ako. Kaya, pwede bang mga anak, kayo munang maglinis. Kayo munang maghugas ng pinggan. Dahil gusto ko munang mag-day off! Sige, Mami. Pag tapos ko dito, kami nagagawa ng gawaing bahay. At ako na rin bahala magsabit sa magpakailanman ng mga sinasabi mo, Nay, ha?